In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. As I pray this prayer to you for your intercession, ay sinasama ko po ang lahat ng Christ Family Prayer Group, ang San Martin de Porres Church. In a special way, itong dumalo ngayon, si Ate Emily, Sister Pinky, Brother Alvin, Sister Karina at ang kanyang husband na si Brother Aldrin, si Brother John at ang kanyang wife na si Ate Renita, si Egay, Sister Jessica. Saint Joseph, foster father of Jesus, we bless the Lord for your intimate communication with him during his infancy and youth at Bethlehem, in Egypt, and at Nazareth. You loved him with a father's love, and he loved you with the love of a son. Your faith made you adore in him the incarnate Son of God, while he obeyed you, served you, listened to you. You held pleasant conversations with him, shared work, great sufferings, and most tender consolations. Obtain for us the grace never to offend Jesus by sin. Pray for us that we may always receive the sacraments of Holy Eucharist and reconciliation fittingly, attain to a great intimacy with and a tender and strong love for Jesus while on earth, and possess him forever in heaven. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Joseph accepts Jesus as his son. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. No? Natalakay na po natin to last year, no? Kaya pinaremind ko lang po sa inyo. Kasi nung betrothal, nung time nila Joseph, kahit hindi pa kayo kasal talaga, considered as na husband and wife na kayo. 1 year before that, yung betrothal, no? Kaya kung bakit nung nakita niya na buntis nga si Mama Mary, di-divorce niya. Mga iba natatanong, ba't niya i-divorce? Di pa naman sila mag-asawa. Hindi, kasi yung law ng panahon nila, kapag na-betrothed na kayo sa isa't isa, you are already considered husband and wife. No? Yun po yun. No? Tapos nung isinare ko po sa inyo, yung second point, yung mga virtues ni Saint Joseph. No? Marami po siyang virtues, no, na you can share, no? Pero siguro in our time, no, even si Father Jerry Orbo, siguro i-share ko sa inyo mamaya yan, no? They are invoking the title of Saint Joseph as protector of the church. Magulo ngayon ang mundo, no? Protector of the world, protector of our families. So, maraming titles si Saint Joseph, no? Family Litany of Saint Joseph. Marami siyang titles, no?
terror of demons, no? Pero ang binibigyan ng emphasis ngayon, no, ng mga kaparian sa kanilang mga sermon, Joseph as protector. Na siguro, in a personal way, siguro, magkaroon tayong devotion sa kanya. Kaya nga meron po tayong article of faith, no? I believe in the communion of saints. Na sana habang buhay pa tayo, magkaroon tayo ng personal devotion kahit sa mga kaunting santo. Nakaibigan natin sila. Di ba meron tayong best friend forever, mga best friend ko yan. Friend ko yan since high school. Ngayon, classmate namin, namatay sa Georgia. Nung dating part ng USSR, namatay siya ron, no? Darating yung bangkay niya sa Linggo, lilibing sa, buburol sa, sa Commonwealth, no? Kaibigan since high school. Siguro sa faith natin, magkaroon tayo ng kaibigan ng mga saints. Mga saints na kaibigan natin, of course, number one, si Mama Mary, o si Saint Joseph. Ngayon, nagiging very popular saints si Saint Charbel, yung taga Lebanon, si Saint Acutis, yung bataan pa, Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Teresa of Avila. Ang parang sinasabi ko po sa inyo, habang nabubuhay tayo, magkaroon tayo ng friends ng mga saints. No? Ako, ito lang, simple lang ang prayer ko kay St. Joseph, ito lang, no? Sa pamphlet lang. No? So, hindi ko na ina-advertise yung St. Paul's bookstore, no? May mga ganito sila, may mga pamphlet eh. Kung napadaan kayo, bili kayo kahit isa. Mura lang naman, no? Wala pang 5 piso, no? Yung saint ng paborito nyo, kahit na 2 o 3, no? Kasi mga ibang tao kasi, may kakilala ko, mga traditional Catholics, alam nyo kung magdasal sila, mga 2 hours, 2.5, sabi ko, hindi ko kaya yan. Pati yung mga ibang tao, sabi ko, hindi kaya yan. Kaya in-introduce ko yung rosary, nightly rosary, nag-lead yung San Martin de Porres Church. 9 po sila nag-handle ng computer. Para kung hindi available yung iba, meron laging kasama para mag-operate ng internet, no? So, since January 10 hanggang ngayon, walang patid yun. Every night, rosary. Less than 30 minutes lang. Ayun lang po ang kaya ng tao, no? At okay na yon, no? Kasi mga iba ko, mag-grocery, ang tagal, inaabot din ng 2 hours kasi daming intention. Ang daming man nag-share ng ideas. Nawawala yung kanilang followers kasi natagalan sila. Pero kaya naisip namin na gawin lang 30 minutes, no? Na hindi mahirap sa tao, no? Kaya ito, wala pang wala pang 3 minutes yung prayer kong to. So siguro isang suggestion ko po sa inyo, magkaroon po kayo ng devotion, personal devotion, no? Kahit na kay St. Joseph, o kung mapunta po kayo sa sa St. Paul's, tignan nyo kung si ako, St. Anthony, nung sa Australia ako every Tuesday kay St. Anthony. Ganito rin po, isang lang, kaibigan ko kaibigan. No? Kaibigan ko si St. Anthony. Kay St. Teresa of the Child Jesus, birthday po ako. Ang kay St. Teresa of the Child Jesus, ang prayer ko sa kanya, 24, Our Father. Bakit 24? Kasi she died at the age of 24. No, at the age of 24, naging saint na siya. Kaya pag may devotion ako sa kanya, I pray 24 Our Fathers, no? Mga kaibigan, no? O pwede kayo magkaroon devotion sa mga angels, no? Ayun lang, angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guard. Amen. No? Ayun, wala pang 2 minutes yun. Yes, Ate Emily. Bishop, na pag-usapan natin yung length of prayers kanina, no? Opo. Ako natutuwa naman ako kasi gifted ako ng prayers. Tagal ko magdasal. Oh, praise Jesus. Kasi meron akong pagtapos ko ng rosary, meron pa akong mga meditations ko. Tapos meron akong friend, si St. Joseph. St. Joseph. Pagka mga kalalakihan, mga anak ko na lalaki, mga manugang ko na lalaki,
Mga apo, pinagpe-pray ko kay Saint Joseph. Opo. And Good. pareho tayo ng Saint Bishop, Saint Anthony of Padua ba yan? Opo, oo, Yeah. ganun. Saint Anthony of Padua rin. Ang dami kong hiningin intercession sa kanya na ipinagkaloob. Opo, totoo So, po yan. Bishop, dagdag ko lang yung virtue, yung isa sa mga virtues ni Saint Joseph. Parang, siguro ang hirap sa kondisyon niya, no, nung time na yun, na Mm. malalaman na, yung malalaman ng tao na yung lalayuan niya, si Mary, malaman niya kasi buntis na. Pero yung faith niya ba na through the angel na naniwala siya. Siguro ang Opo. hirap niya kasi Bishop, tanong ko lang, nung panahon ba na yun, kahit ang lalaki binabato ng bato? Hindi po, babae lang. Ano na Babae eh, lang. kasi patriarchal society before eh. Patriarchal. Okay. Oo, dahil patriarchal, laging pabor sa lalaki. Oo. Halimbawa, yung sa Ten Commandments, dalawang version po ang Ten Commandments. Isang Leviticus at isang Exodus. Yung unang nung Ten Commandments, ang Ninth Commandment, thou shall not covet thy neighbor's goods. Ika-10th lang na thou shall not covet thy neighbor's wife. Tapos sa isang version, binaliktad na yon. Yung Ninth Commandment, thou shall not covet your neighbor's wife. Tapos ika-10 lang, thou shall not covet thy neighbor's goods. So ibig sabihin, noong time na yon, mas mahalaga ang mga bagay, mahalaga ang baboy, mahalaga ang baka, mahalaga yung mga ari-arian kesa sa babae before. Kasi patriarchal society. No, kaya nga si Jesus nakipagkaibigan sa babae, pinaka-radical na ginawa ni Jesus yun. Kasi hindi ka pwede usap sa mga babae. No, yung the woman at the well. Magulat sila, bakit may kausap ng babae ito? No, kaya yung si Jesus, kaya yung mga sinasabi, kaya yung devotion ng mga saints kay Mama Mary, unthinkable yun ng early church. Kasi patriarchal society. And all of a sudden, you are honoring a woman. No, kaya yung mga feminists, no, minsan natatawa ako sa kanila, nagbibiroan kami. Kasi women rights sila. Sabi ko ako everyday, ino-honor ko babae. Hail Mary, full of grace. No. Ano po 'yan? Kaya yung pagdating ni Jesus dito, nagkaroon ng yung magandang pagtingin sa babae. No, pati yung babae, 'di ba? Bayaran lang mga babae. Kaya nag-thrive yung prostitution. No, although in time ni St. Paul, nag-thrive din yung mga callboy, no? Kung tawagin mga homosexual perverts, no? Tinalakay na rin natin yun before, no? Yes. Kaya kaya mahal. Tapos naalala ko kayo nung sabi niyo matagal kayo magdasal. Ganyan po lola ko. 2 oras magdasal. Sasabihin niya sa mama ko, pangalan kasi Bishop. Masarap kasi Oo. Masarap magdasal. Gandang grace yan, no? Sasabihin niya sa mama ko, si pangalan ng mama ko, baby. Baby, tabi ka sandali dyan, magdasal ako sandali. Ako, 2 hours yun. Oo. Kaya na-imbibe namin yung prayer life. So, parang nga sinasabi lang natin dito, ituloy niyo po, Ate Emily, yung devotion niyo sa mga saints. Kahit na personal devotion, ilang minutes lang, 1, 2, 3 minutes. Kasi mga kaibigan natin yan eh. No, mga kaibigan natin. And the Lord kasi nakalagay sa Hebrews 11 verse 1, we are surrounded by a cloud of witnesses, no? Hebrews 11 verse 1. We are surrounded by a cloud of witnesses. Teka muna, hindi ako sure hindi pala Hebrews 11, Hebrews 12, no? Hebrews 12 verse 1. We are surrounded by a cloud of witnesses. Tayo po ay pinapaliguran ng mga santo at santa. Kaya si Brother Jan, Brother Alvin, Brother Aldrin, kayo magkaroon ng personal devotion sa mga saints, no? Saint Joseph o Saint Augustine o kung sino mang saints yan. 1 minute, 2 minutes, no? Ngayon, didiretso po tayo sa sharing na mahirap kay Saint Joseph na para biro mo yung asawa mo nabuntis, no? Kaya ang katinga niya, protector siya. Pinotect niya ang kanyang asawa.
Of course, sa tulungan, kaya quietly, i-divorce niya. Gusto niyang protektahan. Kasi entitled si Saint Joseph na expose si Mama Mary. Para batuhin si Mama Mary, patayin, no? Entitled siya nun. Ayun, kasi patriarchal society nga eh. Kaya, pero ginawa niya dahil pinoprotektahan niya si Mama Mary, quietly, nagplano siya mag-divorce. Meron siyang virtue ganun. To protect someone you love. O magandang katangian po yan, siyang virtue to protect someone we love. The mere fact na ginagawa niyo, Ate Emily, no, sa mga saints, sabi niyo, pag-pray yung mga anak niyo, yung mga mahal niyo sa buhay, that is protecting your loved ones. No, parang si Saint Joseph na meron siyang ganung virtue. And of course, the Lord helped him, no? Kaya through the angel, no? Kaya yung angel nag-appear sa kanya. Pinaliwanag sa kanya, no? Kaya yung niya, at sumunod agad. Ayun ang magaling kay Saint Joseph eh. No? Meron siya virtue to protect someone he loves. Pangalawa, he listened kung ano siya sabi ng Panginoon. Tapos, he obeyed immediately. No? Sa divine intervention, no? Sa mga personal prayers din natin, minsan nangangausap ang Panginoon, no? Sana mabigyan tayo ng grace, no? Na to obey immediately, no? Mapag-usapan pa po natin yan sa ating recollection, no? At ang binigay sa kanya, you shall name him Jesus. Napaliwanag rin natin, Jesus means Yahweh saves. No, he will save his people from their sins. No, kaya yung alam niyo po, yung may prayer no, yung Jesus Son of the living God, have mercy on me a sinner. Prayer po ng mga Eastern Catholics yan, tsaka ng mga Orthodox. Kumbaga po sa atin, Hail Mary sa Roman Catholics, Hail Mary. Ang Eastern Orthodox po, throughout the day, pinipray nila sa puso nila o kung may kasama sila, Jesus, Son of the living God, have mercy on me a sinner. No, dinadasal po nila kahit natutulog sila. No, kaya pag dumating sila sa mystical experience, yung puso mismo na nagdadasal na. They always mention the name of Jesus because Jesus saves. Kaya meron tayong devotion, Holy Name of Jesus. Ewan ko kung inabutan niya. No? Nung ako, inabot ko po yun eh. Ng Holy Name of Jesus, the Saint Teresa of the Child Jesus, Holy Face of Jesus. Kasi Jesus is a powerful name. It is a beautiful name. It is a wonderful name na ang impyerno nanginginig sa takot when you mention Jesus, no? Kaya, practice po yan ng mga Eastern Catholics. Jesus, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Ngayon, kung mahaba yun, sabihin mo na lang Jesus. No? I pray throughout the day, Jesus. Jesus, Jesus, no? O kung di, Mama Mary, gano'n si Mother Teresa of Calcutta, no? Na be a mother to me, Mama Mary, pag marami siyang problema. Kaya tawagin niya Mama Mary, no? So, yung virginal conception ni Jesus ay nabigyan ng stress dito. No? Sa episode na to, no? So, habang fino-focus natin ang righteousness ni Saint Joseph, sama-sama, may divine intervention, ang purpose ng pagbubuntis ni Mama Mary ay ipapanganak ang Son of God, the second person of the Blessed Trinity, whom Joseph will name Jesus because he will save his people from their sins. Kaya tayo, we call on the name of Jesus. No? Kahit na one word lang, Jesus, Jesus, Jesus. No? Ako, minsan pag binabangungot ako, hindi ako makahinga, hindi ako kaya tawag ko Jesus, no? Nagigising ako, no? O minsan pakiramdam ko ibang topic na to, no? Parang exorcism na, no? Pakiramdam ko para ako sinaspal. No? Sabi ko Jesus, no? Nawala, masakit ng ulo ko. No, Jesus, no? Nawala, no?
The name of Jesus. Jesus saves, no? So yung verse 16, anong tinatopic dito? Yung legal lineage ni Jesus. Kasi hindi pwedeng bastardo si Jesus. No? Kaya merong mga may mga kwento-kwento noon, no? Of course wala sa Bible 'yun, no? Na si Jesus ay bastardo. No? Kaya kung tawagin siya son of Mary, no? Pero no, binigyan ni Joseph ng pangalan si Jesus. Legal lineage, no? From the house of David. Royal ang title ni Jesus, royal. No, yun ang binigay ni Joseph, no? Kahit wala siya biological connection kay Jesus, no? Parang sinasabi ni Joseph nung tinanggap niya si Mama Mary bilang asawa niya, that Jesus is the rightful son of David. Binigyan ng pangalan. No? Hindi siya bastardo, kundi may royal blood from the blood of David. Sa verse 18, in-emphasize dito yung miraculous birth ni Jesus, no? Conception niya, no? Through the Holy Spirit, no? Binigay yung hindi lang miraculous to conception eh. Ang sinasabi rin ng verse 18, from now on there is new creation. No, ayun po yun, no? Isipin niyo lang, no? Wag yung, of course, pinakamaganda yan, miraculous conception, no? Of the ni Jesus, no? Pero sa miraculous conception ni Jesus, pinapakita rito ng God, henceforth from now on, meron ng new creation. Kaya nga sinabi ni St. Paul sa 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Ito po ang ginawa ni Jesus. Nagkaroon po tayo ng new creation. Kaya if we are in Christ, if we are in Jesus, no? Isang topic na i-share ko sa inyo, Christ in us. Pero ngayon pa lang isipin nyo na, Christ in us changes everything. Pwede pong pakiulit yan. Christ in us Christ in us changes everything. No? Bibigyan ko po ng emphasis yan sa Sabado. Kasi ito po yung ibig sabihin ng conception. There is a new creation. There is a new creation. Ang new creation na yan, Christ is in us. That is why Christ in us changes everything. Di ba last time, nung 3 days ago, o more than 3 days, sinabi ko sa inyo, sabihin nyo sa mga magkakaibigan, ang greetings nyo have you picked your cross and followed me? Di ba? Si Jesus nagsasabi. No, ngayon, siguro hanggang Sabado, sabihin nyo. Sa inyo sarili, Christ in us changes everything. Pwede ba pakiulit ulit? Christ in us changes everything. Okay, i-share po natin yan sa Sabado, no? Ayan po ibig sabihin ng new creation. No? Ma-share yan ni Brother John sa family mo, Brother Alvin, Sister Karina, lahat po makilala natin. Christ in us changes everything, no? Ngayon sa verse 19, alam niyo po marami tayo nabanggit sa virtues ni Saint Joseph eh. Pero ang Bible, isang virtue lang nabanggit niya. It covers everything, no? Ano ba yung virtue ni Saint Joseph na nabanggit sa Bible sa verse 19? Joseph was a just man. No? Just siya, no?
ayun ang kanyang katangian. Hindi siya nakasalita, pero ano siya, tapat siya, no? Sinusunod niya yung Mosaic Law, no? Ah, kung sinunod niya, hindi na niya sinunod ang Mosaic Law, yung law ni Moses, no? Kasi ang law ni Moses, kailangan batuhin si Mama Mary, stone to death, eh. Nilagpasan niya yung Mosaic Law. Nilampasan niya. It was tempered with compassion. Di ba? Ganon si Jesus yung pinanganak. God is merciful and compassionate. Bishop, Yes. siguro po kung paano pinili ni Lord si Mama Mary, ganun din ang pagpili niya kay Joseph. Kasi yung obedience ni Mama Mary, pinakita rin Opo. ni Saint Joseph yung obedience na yun nung sinabi ng angel sa dream na kailangan panagutan mo kasi galing yan sa Holy Spirit. Kaya yung obedience pareho kay Mama Mary tsaka kay Saint Opo. Joseph. Oo. Na sinasabi sa atin na obedience is a virtue. Alam niyo mga Kristiyano, disobedient. Ang daming times disobedient tayo kay Lord, no? Kaya maganda, maraming times I have to admit, no, na eto si Joseph, no, magandang insight po na relate niyo, no, si Mary tsaka si Saint Joseph, no? Yung katangian na obedient, no? Alam niyo, sa Latin ang ibig sabihin ng obedience obedire. Obedire, nakikinig. Part of listening is obeying. Naalala niyo yung sa Old Testament, si Samuel, nung sinabi ni Eli, pag narinig mo ang boses ng Diyos, isagot mo. Speak, Lord. Your servant hears. Listening. Your servant listens. Ang ibig sabihin po ng listen niyo, your servant obeys. Ito, joke to, no? Ng pari sa amin, habang nagtuturo kami. Natuturo sa amin. Joke to, sabi niya. Iba ngayon eh. Hindi yung speak, Lord, your servant listens. Ang sinasabi ngayon, listen, Lord. I am speaking. Si Lord na ang makinig na nagkasalita tayo. Ayun po ang disobedience, no? Yes. Kaya yung Old Testament, si Samuel, speak, Lord. Your servant listens, your servant hears, no? Obedire sa Latin, parang tainga. Nakikinig ka para sumunod. No? Ang ganda po no? Nakikinig ka para sumunod. No? Sabi nga, Bishop, diba, obedience is better than sacrifice. Opo, totoo po yan. Halimbawa, isang example niyan, obedience, no? Isang halimbawa, you spend so much time sa church. Na-share na rin ni Cardinal Tagle yan eh. Yung may isang misis, may pamilya, very active sa church, napakaganda. Pero practically, the whole day, nasa simbahan. Hindi na nakapagluto sa bahay. Hindi na asikaso yung mga anak. Hindi nakapaglinis sa bahay. So, yung sacrifice niya sa simbahan, maganda, pero ikukumpira mo sa kanyang duty, sa kanyang responsibility, mali po yun. Mali, sabit. Kaya nga sabi ni Sister Jessica, obedience is better than sacrifice. Halimbawa, yung pag-asikaso mo sa husband mo, o pag-asikaso mo sa asawa mo, o pag-asikaso mo sa mga kapatid mo na nangangailangan o may sakit. No? That is obedience. No? Kaya importante po yun, no? Kaya maganda yung word na obedience, no? Yung obedience ni Saint Joseph, with compassion. No? Kasi minsan yung batas, although hindi yung intention, kailangan lagi with compassion and mercy. Di ba? Yung si Jesus mismo, yung babaeng John 8 yun the woman caught in adultery. Babatuhin, papatayin. Ayun po nakalagay sa Mosaic Law. Kung si Jesus obedient sa Mosaic Law, parang si Saint Joseph, hayaan niya yun. Pero hindi.
Nilampasan nila ang Mosaic Law with mercy and compassion. Ano sinabi niya sa, ano, yung walang may kasalanan, unang bumato. Nag-alisan. Tapos yung babae nag-expect ng judgment, harsh judgment. Ano sinabi ni Jesus? Has no one condemned you? Neither do I condemn you. Go and sin no more. Ganun kabait si Lord eh. Tinentemper niya, sinasabi niya, mali ang ginawa mo. Pero pinapatawad kita. Huwag mo nang ulitin. No? Kaya, pero tayo, paulit-ulit tayo eh. Kaya nga sinabi ni Pedro, Lord, how often must I forgive my brothers? 77 times. Ano sabi ni Jesus? 70 times. 7, walang katapusan yung pagpapatawad natin. Pero tinalakay ko na rin po, di ba, before. Iba yung pagpapatawad, di ba yung reconciliation, di ba? Natalakay ko na po yun, di ba? Yung pagpapatawad, yung kasalanan niya. Reconciliation, kapag nagkaroon nagkaroon ng conversion yung tao, no? Halimbawa, yung mga nagnakaw sa ating flood control. O, pinapatawad natin yan. Pero walang reconciliation hanggang di na sinusoli yun. O hindi sila nanagot sa kanilang ginawa. Ayun po yung sinareconciliation, no? Pero natalakay na rin po natin, no? So, yung ating obedience, matemper natin sa, compassion. No? Kaya ganyan yung, yung mga church, yung sa confession, very compassionate yung pare sa confession. No, very compassionate, no? Kaya ma-experience nila, no? Kasi yung confessional box, that is a seat of wisdom. No, seat of mercy, not a seat of punishment, no? Anyway, yung obedience ni Saint Joseph, because of the message of the angel, because of divine intervention, no? Kaya yung pagsunod ni Saint Joseph na establish solidly and completely na si Jesus, ang posisyon niya sa Davidic line ay buong buo. Kaya Jesus belongs to the royal blood, to the royal family, which is a fulfillment kung babasahin yung first reading for today. Kasi ang reading doon na sinabi ni God, your descendant, his rule will be forever. Nangyari yon sa gospel. Kasi ganun po usually, ang first reading tsaka gospel, magkatugma po yan, no? Fulfillment ng gospel ang first reading, no? Kaya, in summary, no? Pwede kayo mag-share ulit, parang ginagawa nyo ngayon. Ang theme dito, sa pagpunta ng Son of God sa atin, yun nakalagay sa Matthew 1:23 na binabasa tuwing Pasko. Matthew 1:23, he shall be called Emmanuel, which means God is with us. Ito po yung message ng feast ni Saint Joseph, ni Mama Mary, ni Jesus, no? Ang message lang po niya, yung ng angel, lahat po yan. Ang ibig sabihin na niyan, God in His time, nakisama sa atin. He entered history. He entered our life. He entered our messy life para gumanda at mapunta tayo sa langit. O isipin nyo personal. Ako, personal ko, no? God is Emmanuel. God is with me. God in us changes everything. Nung binigyan ako ng grasya ng Diyos na pinapasok ko siya sa buhay ko, binago niya yung messy life ko. Lahat po tayo, iba-ibang degree lang eh. Ang messiness natin, iba-iba ng degree lang yan. Sabi niya, yung life niyan, very messy. Magulo buhay niyan. Ayan, ganun yan. Lahat tayo meron yan. Iba-ibang level lang.
No, mga iba hindi nga alam kung ano yung pagiging mercy natin, no? Pero ito po ibig sabihin ng Emmanuel, no, nagkatawan tao ang Son of God. God with us, He entered the messiness of our life. Sinabi ni St. Paul sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya yung incarnation, new creation yan. Yung pagbubuntis ni Mama Mary, no? New creation yan. Para tayo maging new creation. Because we are in Christ. No? Kaya siguro hanggang linggo, lagi nyo sabihin sa sarili nyo. O sa mga kakilala nyo, magkakaibigan kayo, no? Para wag naman mag-isip na bang klaseng taong to. Sa inyong kayo-kayo lang mismo magsabi. O sige, gawin natin. God in us changes everything. No? Kaya ito yung Emmanuel, no? Tapos yung righteousness, yung pagiging matuwid ni Jesus, ni Saint Joseph, o tayo mismo habang na kay Lord at pagiging matuwid natin, ang pagiging matuwid natin ay nagiging merciful. Nagiging mercy. No? So, kaya nga, di ba, one of the Beatitudes, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. O paborito ni Saint John Paul II sa Ephesians 2:4. O, tatandaan ko yun kasi gumawa siya ng isang encyclical. No? Galing ni Saint John Paul II. No? Pero mo gumawa isang encyclical dahil lang sa Ephesians 2:4. Ano po nakalagay sa Ephesians 2:4? God rich in mercy. Sa Latin na title ng kanyang encyclical, Dives Misericordia. No? Ayun po nagagawa natin, mga kapatid, no? Because of the mercy of God, yung righteousness natin, yung mercy natin, God rich in mercy. Naramdaman natin yan kasi God is Emmanuel, eh. Kung titignan ni Lord, ako, minsan, na-share ko sa iba to, eh. O na-share ko sa last Sunday, pumunta yung isang bishop dito from Laguna. Pumunta kami kay Dr. Josie. Si Dr. Josie, isa po sa traditional Catholics. Kung magdasal po yan, 2.5 hours. Nung precious blood of Jesus, hindi ko kaya, no? Alam nyo po ang niya? Ang kanyang devotion sa the precious blood of Jesus. The mercy of Jesus. Yung isa sa mga nag-rosary sa atin tuwing gabi, si Ate Coy Rubrico. Taga-Antipolo yun, eh. No? Ang kanyang devotion, Divine Mercy Chaplet. Kasi na-experience nila sa buhay nila. God is merciful. No? Kung tutuusin, Lord, di ako karapat dapat sa langit, eh. But because of your mercy, makakapunta ko. Ayun po ibig sabihin, God entered into the messiness of our life, no? Kaya itong salvation, itong entering ng God sa atin, this is a divine initiative. Nauna siya, eh. Yung ginagawa natin, response lang. Kaya tayo nagka-Bible study, eh. Kaya tayo nagka-Bible sharing. Response lang to, eh. Sa divine initiative. Di ba dati, di ba tayo interesado rito, di ba? Kahit ako dati. No? Nag-aaral ka ng seminaryo, tapos magkakaroon ka pa ng Bible study. Pero dahil na-experience mo yung the mercy of God, yung habag ni Lord, yung divine initiative niya, nag-respond tayo. So yung salvation originates from God. Salvation is not from human effort. Nagko-cooperate lang tayo sa divine initiative. Kaya sa prayer natin tonight as we end our sharing, mag-share po kayo, magtanong kayo, we ask the Lord, no, that we experience Emmanuel, God with us. God in us changes everything. At yung ating pagiging matuwid ay maging merciful tayo. At ang response natin ay lagi nagpapasalamat tayo because salvation comes from God and we are just cooperating from the salvation that He offers us. Ang ganda lang po ang sharing ko. Oo.
Brother Jan, no? Kung Sister Carlina, Sister Alvin, no? Dalawa po estampita ko eh. Kay St. Joseph. Oo. Dadasalin ko lang yung isang mga ano. Ito kasi prayer lang. Ito prayer eh. Ito po, novena ko kay St. Joseph, novena. Pero itong novena to, hindi lang 9 days to eh. Inuulit-ulit ko. No? 2 pages lang to. Ayan, nag-advertise na naman ako sa St. Paul's ha. Binili ko lang to sa St. Paul's. Ito lang. Binili ko to sa St. Paul's, napakamura to. Wala pa 10 piso to eh. So, ang sinasabi ko sa inyo, magkaroon kayo ng personal devotion sa mga saints nyo. No? Si Sister Carina, may devotion sa Santo Niño. Marami sa St. Paul's. Maliit na prayers. So, bago tayo mag-end siguro, dasalin ko muna itong novena to St. Joseph. No? Ito pwede ba magtanong? Okay po, Siya? Ate Emily. Okay po. Pwede ba magtanong ng isa? Bakit nasabi ni St. Paul na carry one another's burden? Opo. Oo, nakalagay po yan. Paano, hindi ko paano yun ba yung sa pagtulong? Hanggang saan tayo tutulong? O ano? Opo. Hanggang kaya lang po natin. Ano ba ibig sa burden? Opo. Nasa Ephesians chapter 6 yan, verse 2. Ayun. So, so dalawang klase po yan. Anyway, may time pa tayo, no? Bubuksan ko po yung Ephesians dahil magandang tanong po yan. Sa Ephesians 6. Hindi pala Ephesians 6:2 ba yan? Oo. Mukhang nakalimutan ko yung verse ha. Okay. Sa Sabado ko lang paalala nyo ate, no? Basta nakalagay sa hindi ko alam na wala pala rito sa Ephesians chapter 6, no? Ang nakalagay rito, help carry one another's burdens. Pero after that, nakalagay ron, each one has a burden to carry. So dalawa po yun. Nung una, sinasabi ni St. Paul, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sariling burden. Yun lang, sinasabi din niya, help carry one another's burden. Ano po ang ibig sabihin nun? Lahat po tayo may kanya-kanyang burden that we have to attend to first and foremost. Pangalawa, because of our Christian charity, you help each other's burdens. Kasi mga iba sa atin, spiritually and physically, spiritually, mga ibang tao, alam natin, mahina spiritually. You help them. You help them. Paano? Pwede niyo imbitahin mo sa rosary, pwede mo imbitahin sa devotion. Ito, kung wala siyang time, kasi minsan sagot niya na nagdadasal ako everywhere. Mga tao nga ay magdasal. Ayan lang sinasabi sa akin. No? Yes. So, ganun lagi. Wala silang time. Kaya minsan ginagawa ko, mga ganitong prayer lang. Kung ayaw lang mahaba, ito lang pinagpe-pray ko. So ayun ang message, no? So i-remind me sa Sabado, sister, no? Ano yung particular chapter at verse sa sa New Testament, yung each has a burden to carry, bawat isa, tapos help carry one another's burden. No? Ibig sabihin, tutulungan natin sila spiritually bawat isa. Kasi lagi natin na-emphasize yung physical help eh. Kasi tulong man yan, mga iba nakakaangat sa atin, mga iba hindi, no? So may duty tayo out of charity. No? Matthew 25, what you've done to the least of my brethren, you have done it to me. No? Ayun po ang ating duty sa physical. Pero sa spiritual, siguro talakayin natin how we can help one another na may burden din sila spiritually. Okay po, remind nyo po sa akin sa Sabado ate ha? Sige po. So babasahin ko lang po yung prayer na itong novena ko, no? Glorious Saint Joseph, foster father and protector of our Lord Jesus, to you do I raise my heart and hands to ask for your powerful intercession. Please obtain for me from the kind heart of Jesus
the grace and help I need for my spiritual life and my earthly journey. I also humbly ask for the grace of a happy death and for the special favor I now implore. Sa part na to, yung mga personal intentions ko, itinataas ko kay Saint Joseph. No? Guardian of the Word incarnate, I am so hopeful and confident that your prayers on my behalf will be graciously heard before the throne of God. Dearest Saint Joseph, through the love you bear for our Lord Jesus and for the glory of His name, please hear my prayer and obtain my petition. Amen. Last Amen. thought po, sinabi ni Saint Jose Maria Escriba na na-share ko sa inyo. The greatest male saint sa history ng church ay hindi pare, hindi mongha, hindi monk. The greatest saint, male saint sa Catholic Church ay walang iba kung hindi si Saint Joseph. Ano ba Saint Joseph? Husband. Karpintero. Nagkatrabaho lang. Isang tatay. Kaya siguro sa mga, kung may influence pa kayo sa sa mga anak niyong lalaki, magkaroon silang devotion kay Saint Joseph. At ang katangian ni Saint Joseph, protector siya ng kanyang family at ng mga mahal niya sa buhay. Isang asawa, isang worker, no? At isang ama. So, Bishop, yes. nakita ko na po. Opo, Galatians saan? chapter 6 verse 2. Carry Yun. each other's burdens. Tapos Yun, yung thank you po. Galatians chapter 6 verse 5, carry your own load. Yun, ayun po. Thank you po. Galatians, ano yun, sis? Galatians chapter 6 verse 2. Galatians 16. Galatians 6 verse 2, no? Tapos yung isa po, ano po? Galatians 5. 6:5. Ayan po yung medyo meron tayong mga senior moments. Nakalimutan ko na, hindi pala Ephesians, Galatians 6. So thank you very much, no? O, ready na kayo mag-share, ha? Oo, panday na kayo. Kayo nang mag-share. Okay na po, kung mayroong mag-share o wala na po, mag-final blessing. And see you sa Saturday. In the meantime, from now on until Saturday, ang sasabihin nyo sa inyong sarili, sa mga kaibigan nyo, God in us changes everything. Pakiulit po. God God in in us Changes everything. Lord, itinataas ko po sa iyo si Sister Jessica at kanyang husband si Brother Egay at buong pamilya niya, Sister Emily at kanyang mga mahal sa buhay, lalo mga apo niya, yung mga anak niya. Si Sister Pinky at mga mahal niya sa buhay, si Brother Alvin, kanyang pamilya at lahat mahal sa buhay niya. Si Sister Kite, si Bill at ang buhay niya dyan sa States, si Sister Karina, si Brother Aldrin at kanyang mga anak, mga apo niya, mahal niya sa buhay. At si Brother John T, ang kanyang asawa, si Sister Renita, kanilang anak, kanilang mga kasambahay. The Lord be with you. and with And with your spirit. The Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless, Amen. God bless. Praise Jesus, ha? Praise Jesus. Thank Sige you, pa. Bishop. Thank you. Thank you po. See you Thank you, Saturday. Bishop. Thank you God po. bless. Oh, God bless. God bless po. God bless. God bless po. Okay. Thank you, Sister Kite, ha? God bless.